Mismong ang lead chairman na ng House Quadcom ang naglabas ng timeline para patunayan na naunang kinansela ang nakatakdang pagdinig bukas ng komite. 6:42 nang maipadala sa email ang abiso matapos mautusan ng Quadcom ang Secretariat na ipaalam sa mga miyembro, resource person at ahensya ng pamahalaan ang kanselasyon ng pagdinig. 6:44 nang kumpirmahin ng staff ng dating Pangulo ang kanselasyon at ipinatatanong daw ng dating Pangulo kung totoo ito. Agad namang kinumpirma ng staff ng Quadcom sa staff ng dating Pangulo sa pamamagitan ng Viber. Napadalhan na rin ng abiso ang abogado ng dating Pangulo kaugnay sa kanselasyon pasado alas 9 kagabi. Paliwanag ng pinuno ng Quadcom, nais muna nilang salain bago payagang humarap ang kanilang mga testigo. Hindi humadali magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya kahapon, kahapon ng hapon, na-decide na namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Taliwas ito sa mga naglalabasan online na naduwag daw ang mga kongresista nang malamang dadalo ang dating Pangulo. Dagdag pa ni Barbers, wala pa kasing nakukuhang formal na abiso. Yun lang ang hinihintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin . Kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, sa social media, na darating siya. Pero sa text message ni dating Presidential Legal Advisor Sal Panelo, pupunta pa rin sila sa batasang pambansa bukas. Handa naman tanggapin ng Quadcom ang dating Pangulo sa susunod na pagdinig. Wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. Nanindigan naman ang chairman ng House Blue Ribbon Committee na hindi politika ang dahilan sa patuloy na paghimay sa naging paggasta sa budget ng OVP at DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte. This is not about politics. This is about accountability and transparency. Kung wala naman po talagang wrongdoings, bakit po hindi po sila dumating at bakit hindi na lang po nila sagutin ng issue? Sa darating na linggo natin malalaman ang kapalaran ng mag-amang Duterte dito sa Kamara sa pagpapatuloy ng dalawang magkahiwalay na pagdinig kung saan pareho silang imbitado. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC.